ABS-CBN News and Current Affairs, panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, People's Champ Manny Pacquiao wagi sa 12th round laban kay Miguel Cotto, hinirang bilang bagong WBO welterweight champion. Mga Pinoy sa buong mundo nagdiwang sa panibagong panalo ni Pacman. Nanay Junicia, tuwang-tuwa rin, pero may mabigat na hiniling sa anak. Gusto ko huminto na siya pag-boxing ngayon. Kondisyon ni Z, The Dream Gores, may pit pa rin binabantayan matapos sumailalim sa brain surgery dahil sa namuong dugo sa utak. Ilang gas stations nagsara dahil sa kawalan ng supply, presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin posibleng tumaas kapag inalis na ang price freeze simula bukas. At tampok ang iba't ibang eksena sa pagtutok ng sambayan ng Pilipino sa bakbakang Pacquiao at Cotto. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Linggo! Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Bernadette Zambrano. Sa ngalan ni Alex Santos, ako naman si Alvin El Chico. Narito na ang detalye ng mga balitang kailangan niyong malaman ngayong linggo. Ng kasaysayan si pound for pound king Manny Pacquiao matapos dominahin ang Puerto Rican na si Miguel Cotto sa kanilang salpukan. Kauna-unahang boksingero si Pacman na makakuha ng 7 world titles sa 7 boxing divisions. Iuuwi rin ni Pacman ang kauna-unahang diamond belt ng WBC. Nagpapatrol mula sa Las Vegas, Nevada si Diane Castillejo. Smile si Manny Pacquiao pagpasok ng MGM Grand Arena. Si Cotto dala ang muka ng determinasyon. Sigawan ng mga fans nang ipakilala ang dalawang boksingero. Sa unang round, nagsukatan ng dalawa. Counter-punching ang estilo na ginamit ng Puerto Rican at nakapasok siya ng mga body shots. Pero mula sa second round, uminit na ang Pinoy. Kaliwat kanan ang mga binitawang suntok. Sa third round, tuloy ang pag-atake ni Manny gamit ang iba't ibang kombinasyon. Bagsak si Cotto. Sa fourth round, tinodo muli ni Pacquiao. Isang left uppercut ang nagpabagsak muli sa Puerto Rican. Hindi nakayanan ni Cotto ang bilis ng galaw ni Pacquiao. Namaga ng husto ang mukha ni Cotto at may dugo mula sa kilay, ilong at bibig. Mula sa 9th round, umaatras na lang si Cotto at tinatakbuhan si Manny. Sa huling round, matapos makatanggap ng ilang suntok si Cotto, tinigil na ang laban. Wagi si Manny, siya ang bagong WBO welterweight champion at kauna-unahang boksingerong nakakuha ng 7 world title sa 7 weight division. I'm very proud of him. Parang hindi ko lubos maisip na ma-achieve niya hanggang 7 world titles, di ba? Parang hindi ka panipaniwala na binigay ng Diyos sa kanya. Masayang eksena sa locker room. Si Pacquiao kumanta agad. He didn't play the game plan completely like we had planned. He wanted to test Cotto's power in the early rounds and laid on the ropes and fought Cotto's fight a little bit, but he was in complete control. Maraming salamat po sa mga kababayan po natin Pilipino at saka lahat po ng staff ng ABS-CBN po. Maraming salamat po. Yung performance ni Manny? Maganda po kasi kami ni Coach Freddy po masaya kasi lumabas po yung mga game plan po namin lahat. Sa medical check-up sa locker room pa rin, may nakitang dugo na namuo sa kanang tenga ni Pacquiao, sanhi na mga left hook mula kay Cotto. A classic hematoma or collection of blood in Manny's ear. Actually, in the area between the skin and the cartilage of the ear. Happens a lot in boxers and fighters. It's important to go ahead and hop on it and drain it because if you don't, it gets fibrotic, it gets hard, and that's the classic cauliflower ear. Kwento ni Pacquiao, malakas rin si Cotto pero alam niyang kontrolado niya ang bakbakan. Alam ko, 10 rounds pa lang, they're thinking that surrender na ba, i-stop na yung fight. In 11 rounds, talagang sabi ko, akala ko i-stop na pero bilib ako sa tapang ni Cotto. Diane Castillejo, patron ng Pilipino, Las Vegas, Nevada.
Napatunayang walang binatbat ng lakas ni Cotto sa bilis at lakas ng pambato ng mga Pinoy. Ito ang nagkakaisang pananaw ng mga boxing experts na nagsasabing tunay ngang si Pacquiao ang pinakamagaling sa kasaysayan ng boxing ngayon. Nagpapatrol, TJ Manoto. Sinabi ng maraming eksperto na ang lakas ni Cotto ang magiging problema ni Manny Pacquiao. Dahil ngayon lang siya makakatapat ng isang boksingerong ganito kalaki, ganito kalakas at ganito kapasensyoso sa laban. Pero sa ipinakita ni Manny, kahit anong lakas ni Cotto, wala pa rin tatapat sa kanyang bilis. Ayon sa mga eksperto sa boxing, kakaiba talaga ang bilis ni Pacman. Kahit anong weight class siya tumungtong, andun pa rin ito. Speed, no? Pinakita ni Manny na speed kills. Nung ginamit ni Manny yung hand speed niya, yung kanyang sariling counter-punching at moving in and out, iniiwasan na yung mga suntok ni Cotto. Cotto could match the firepower of Manny Pacquiao early in the fight, but he had no answer for the speed of the Pac-Man. Napatunayan din ni Pacquiao na kaya niyang tumanggap ng mga malalakas na suntok. He's following the old theory of flash a lot day. For me to hit him, I need to get hit first. I mean, Cotto hit him with some really good shots, but he didn't even blink. He didn't wince, which added to his confidence and depressed Cotto. We saw Manny do something he has not done before. The rope-a-dope like Muhammad Ali. Sa ngayon, halos lahat ng mga boxing analysts, maging dito at sa Amerika, ay isang sigaw. Dapat ang susunod na kalaban ni Manny ay si Floyd Mayweather Jr. People will clamor. They will pressure Mayweather to take the fight. This will be the toughest fight of Mayweather. Pero ayon kay Nathaniels, pinahiwatig na ni Arum na hindi ito ganun kadali. He will never fight Mayweather in March. That's for sure. Aram has told me over and over again, there is no way he can negotiate a fight with the man he called the jerk. Sa huli, ang lalo pang nagpatunay sa galing ni Pacman ay ang panibagong kasaysayan na kanyang nilikha sa larangan ng boxing. TJ Manotok, Patrol na Pilipino. Wala namang bakanting pwesto sa lahat ng mga lugar at establishmento na binuksan para sa libreng panonood ng sagupaang Pacquiao-Cotto. Nagpapatrol Cecil Lardizabal. Tigil pasada muna ang ilang mga driver ng taxi at jeepney kanina para manood ng laban ni Pacquiao sa mga karinderya. Dinumog din ang mga libreng palabas ng laban. Ang San Andres Gym sa Maynila dinagsana alas 6 pa lang ng umaga. Nagpakalat ng pulis sa paligid para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Pero sinulit ni Pacquiao ang paghihintay ng mga manonood nang talunin ang pambato ng Puerto Rico. Siksikan rin ang mga tao sa Rizal Memorial Stadium. Libreng nakanood dito ang mga street sweeper ng Maynila. Ganito rin ang eksena sa Victory Mall sa Caloocan. Bago pa ang laban, isang dasalang inialay ng mga manonood bilang pagsuporta kay Pacman. At nang halos durugin na ng People's Champ ang kalaban, nakakabinging hiyawan ang umalingaw-ngaw sa mall.